Si Franz Castro, na Makabayan Black, isa po yan sa isang kaaway din, no? Isa rin niya sa mga best friend ni PRRD. Nakahanap ng kakampi ito, ha? Parang lumalakas si Franz Castro ngayon, ha? Not against PBBM, but against Duterte. Kasi alam niyo naman ka-coffee, isa rin ito sa vocal, na critic ito ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero parang labas ngayon, pahinga muna kay PBBM. Kumbaga, wag muna natin na banatan itong si PBBM. Ngayon, ang atensyon na dadivert dito kay PRRD, no? Nakahanap po yan si Franz Castro ng mga kakampi at nagpapasalamat siya sa grupo nila Romualdez na alam niyo rin ka-coffee, no? Isa sa tingin ko, isa din niya sa best friend ni Duterte. Pag sinabi nating best friend, ka-coffee, kabaliktaran, no? At tila nagkakampihan itong mga ito laban kay PRRD. Yan, sa balitang ito ka-coffee ng Manila Bulletin. And I quote, I am grateful for the solidarity, sabi po ni Castro, at kanya pong pinasalamatan ng House of Representatives dahil po sa suporta amid Duterte's death threats dito sa mga banta ni Duterte. Yan sa litratong ito ka-coffee. Makikita si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at si PRRD. Lumalakas ang puwersa nila dito dahil sa recent incidents. Makabayan Black member ACT Teacher Party List Representative Franz Castro thanked on Monday, October 16, ngayong araw lang po yan, kanyang pinasalamatan ang pamunuan po ng House of Representatives for siding with her sa pagkampi po sa kanya o sa pagpanig po sa kanya sa kabila po ng death threats na inisyu sa kanya ng dating presidente na si Rodrigo Duterte. I-quote natin siya sa kanyang statement. I quote Castro, I am grateful for the support and solidarity shown by House Speaker Romualdez. Teka ha, pero ano to, nagkakasundo na itong mga to. Parang biglang nagkaroon ng nagbaliktad yung lamesa Papasalamat siya kay Speaker Romualdez at sa iba pa pong party leaders during this challenging time. Their unwavering commitment to the safety and security of all lawmakers is commendable. Si Raul Manuel parang wala tayong naririnig na statement dito, medyo tahimik. Naka-break pa rin ata ang Congress ang lower house Parang naka-break, tama ba? Referring to Duterte's tirades, the Lady Solon said, and I quote, this incident is a stark reminder of the danger faced by those who are there to speak up and fight for the rights and welfare of the Filipino people. Pero hindi mo ito marinig kay PBBM. Walang ginawa naman si PBBM against the group of Castro dito sa Makabayan Black. In fact, mas matitindi pa nga yung binibitawan nilang statement laban kay PBBM pero hindi sila pinapatulan. This time lang talaga, nagbangga talaga ito si PRRD at ang grupo nila Castro. Dito talaga sila nagbangga. It is crucial that we continue to uphold freedom of expression and protect the voices of dissent in our democracy. Yan po yung dagdag pa ni Senior Deputy Minority Leader. Okay lang naman talaga kung valid. Kung valid yung mga argumento. Pero minsan kasi, yung sa totoo lang, yung mga argumento rin ng ilang makabayan black, lalo na ng budget hearing Basta mapulaan lang nila si PBBM isisingit at isisingit nila. Diyan sa tingin ko hindi valid. No? Medyo off na yan. It's just that hindi sila pinapatulan ng presidente. Pero yun nga, ibang sitwasyon ito, dahil palaban din itong si PRRD, palaban sila, nagkabungguan sila, nagsabong sila dito. Castro emphasized the importance of addressing the state of impunity that allows such threats to be made against public servants. The militant Solon called on the House of Representatives to prioritize legislation that strengthens the protection of human rights defenders and ensures their safety. Anong say ninyo dito ka-coffee, no? Anong masasabi ninyo? Parang solid ngayon ang House of Representatives under the leadership of Romualdez, no? Hindi na si Castro ang naglabas ng statement dito May ilang mga mambabatas pa rin na naglabas ng statement, no? At nagsusolidify ito at pinupuri nila itong naging move ng House of Representatives kasi magkakaibang parties yan may mga political leaders yan, 'di ba? Pero nagkaisa sila dito para para i-call out yung naging statement dito ni Duterte. Ang tapang, 'di ba? Kung nabasa niyo yung statement, medyo strong din yung nilabas nilang statement. Sinasabi nila noon na during his presidency, sinuportahan namin yung legislative agenda, no? At dapat i-take exemption yung House of Representatives sa aligasyon ni PRRD ng corruption dyan sa issue. Bro, Joe 23, motovlog, tambalos-los kasi yan si Speaker, akala siguro siya ang susunod kay Pinsan. Sa tingin ko, hindi tatakbo si Romualdez, no? At kung tumakbo si Romualdez, hindi siya mananalo. Sa tingin ko lang kasi iba ang pagka-presidente Sa tingin ko hindi pa ganoon ka convince ang taong bayan. Ako assessment ko lang naman 'yan. Hindi siya tatakbo sa tingin ko lang.
Boy Kigol, GAGO rin yan, Romualdez, isa sa sumisira sa unit team na kapagsabuatan sa CPP, NPA, NDF. Si Celia Peña, di dapat magtiwala dyan kay Castro at sa grupo niya, mga traidor din yan sa lipunan, salot at anay ng lipunan. Kaya medyo bantay-bantay lang. Bantay-bantay. Ako nakamonitor din ako sa mga yan eh. Kasi minsan na lang magugulat ka. Babanatan nila si PBBM kung ano-anong statement ang ilalabas nila against the president. Eh wala namang ginagawa sa kanila dyan. At ang masaklap pa, yung iba, paulit-ulit na issue, hinahalungkat ng hinahalungkat. Proven yan nung budget hearing sa House of Representatives. Kung nagmumonitor kayo ng budget hearing dyan eh, yan talaga paulit-ulit nilang ibinabato yan. No? Kahit hindi OP ang budget na dinidinig, masisingit yung dictatorship, yung ama, etc. etc. Gary Aleta, oy ka-coffee. Shout out po sa misis ko na si Arlene Aleta. Wala po yan sa iyong lobby doves na si Sir Gary. Oy, si Lay Panilos, nakikinig sa atin, Lay, ha? Oy, gala itong si Lay, eh. Nasa Mindoro ngayon, eh. Happy viewing sa iyo, Lay. Ingat kayo dyan sa Mindoro. Mila Valdez, hello po again, Sir Ka-Coffee. Ang pogi nyo po at ang galing nyo po. Very cool. Mabuhay, Dax. Nambola pa si Mamila Valdez. Thank you, ma'am. Thank you. Nag-blush tuloy ako. Nangitim tuloy ako ng konti. Maitim na talaga, ma'am. Namula ng konti. Tati Lani, pareho tayo ng assessment. Di mananalo si Romualdez. Correct. Ay, mahirap ang presidency, ka-coffee, no? And yung style ni Romualdez, hindi siya pang ano eh. Hindi tayo eksperto, no? Pero sa tingin ko lang, mababa yung chance na manalo sa pagka-presidente. Me too, hindi tatakbo si Romualdez, Judy Line, Guzman. Pwede siguro sa pagka-senador, kasi ang pagiging House Speaker, preparation din yan. Kasi, again, third highest position of the land yan. Tama, sorry. Not third, fourth yan. Fourth, kasi Presidente, Vice President, Senate President, and the House Speaker, no? Pwede tumakbo sa pagka-senador. Feeling ko may chance pa itong pumasok sa Magic 12, pero sa pagka-presidente, mukhang malabo pa ka-coffee. And I don't think natatakbo ito. Mas marami pang mas mataas ang chance na manalo, no, na miyembro o kabahagi ng company o kabahagi ng side ni PBBM. Mas malakas pa ang kapatid, no, si Senator Amy Marcos. Sa tingin ko mas malakas pa ito. And hindi mapaghihiwalay si Amy Marcos at si Sara Duterte. Kanina lang meron silang event diyan. May aktibidades sila diyan, parang somewhere diyan sa Malabon ba 'yon? Nabigay sila diyan ng mga pagkain eh sa isang lugar. Solid ito, magkaibigan talaga ito eh, si Senator Amy Marcos at si Duterte. So, Sara Duterte ha. So, I don't think na maghihiwalay ito sa nalalapit na halalan. Baka maging ano pa nga yan eh. Feeling ko ha. Magiging Duterte Marcos yan eh. Pagdating ng 2028, si Sara Duterte presidente at si Amy Marcos magbo-vice president. Possible yan. And ang major contender nila dyan, baka Raffy Tulfo, no? Raffy Tulfo, yan pala yung mga lumulutang na pangalan. From the Liberal, baka tumakbo ulit si Leni Robredo sa pagka-presidente, or ang isa pang highest naman na pwede nilang ipanlaban sa side ng liberal ay si Risa Ontiveros. So parang girls fight ito eh. Ladies fight ito pagdating ng 2028. Ito pa lang yung mga pangalan na lumulutang-lutang. Again, mahabang preparasyon ng pagka-presidente. Kung gusto mo mag-presidente yan, simulan muna. Magpakilala ka na ka-coffee dahil yan ang politika sa Pilipinas. Baybayan Sally, nabotas ka-coffee. Ayun, nabotas. Hindi malabon, oo. Pagkasama sila ka-coffee, ganyan ka-solid itong dalawa. So, feeling ko, tataya ko muna yung pamato ko. Hindi muna yung pananggalang. Sa 2028, ano yan? Duterte Marcos yan. Fede de la Cruz, happy viewing sa inyo. Skype KSA, sige, para magkaalaman kung sinong pipiliin ng taong bayan. Mag-tandem yan sa 2028 Inday Sara at Amy Marcos. Boy Kigol, yes. Ako, 99%. So far, no? Hanggat wala pang nagde-develop. Ang kalaban, mahina ang chance nila. Hindi wala pang nabubuong solid eh na itatapat doon sa front runner. Sara or Ivy, wag lang si Raffy. Si Raffy Tulfo sa tingin ko tatakbo yan. Double talk ang mga Duterte pamilya, mga sinungaling, sabi ni Maria Sara. Kay Luis Natura, kawawa ang Pilipinas pag ang mga tao ngayon ay maging sa mga FAO na yan. Ano yung FAO sabihin? Ang maging presidente. Axel Roses, ako ka-coffee. Tatakbong presidente, boto mo ako. Oo ba? Axel Roses, no? Huwag lang ma-declare na nuisance. Pero minsan kasi kahit valid din, na-declare na nuisance eh. What if ma-re-elect si PBBM? Okay pa rin ba sa'yo ka-coffee? Entrepman, wala eh. Unfortunately, no? Entrepman, wala pong re-election. Hindi pwedeng ma-re-elect ang presidente. Kailangan mong magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon.
At sa pagbabago ng konstitusyon, pag sinabi natin konstitusyon, ka-copy, no, para sa mga hindi familiar, no, meron tayong tinatawag na 1987 Constitution, no? Yan yung itong konstitusyon na yan, kumbaga Bible yan eh. Isang libro yan na lahat ng batas dapat hindi tataliwas doon sa nakalagay sa konstitusyon. Nakalagay doon sa ating saligang batas, sa konstitusyon na yan, 1987 Constitution na yan, na hindi pwede mag-re-elect ang presidente. No? 6 years lang talaga, matatapos na yan. Hindi ka pwede mag-re-elect. Pwede bang may chance ba na magka-re-election? O pwedeng tumakbo muli sa pagka-presidente ang presidente na? Kapag baguhin mo yung saligang batas o yung konstitusyon, babaguhin mo yan, halimbawa magkaroon ka ng charter change dyan, constitutional convention ka dyan, or etc. No, babago mo yung konstitusyon. Pero hindi basta magbago ng konstitusyon. Mahabang taon din yan na pagpaplano, preparasyon. Federalism nga lang eh. Pag pinatupad mo itong federalism, binago mo ang konstitusyon eh. Mga 5 years, 10 years ang preparation para baguhin ang konstitusyon. And remember, may statement din si PBBM, natatandaan ko sinabi niya, hindi niya priority ang pagbabago ng saligang batas. So in short, wala siyang plano mag-stay sa pagiging presidente. Yung mga nangangamba na baka mag-stay si PBBM dyan, don't worry, wala siyang balak dyan kasi hindi niya priority ang pagbabago sa konstitusyon. Yan yun, ka-copy. Unfortunately, hindi, no? Pero kung re-elect, di ba? Pwede siya tumakbo, vice president, pero hindi siya advisable kasi nabot mo na yung highest position of the land, eh. Tatakbo ka pa ba? Bababa ka pa ba sa pagka-vice presidente? Definitely hindi na. Kung pwede lang, sabi ni Ada Joy, sige, kung pwede lang, PBBM pa rin. Sara versus Tulfo, possible. Lotis Magudayaw, yan yon. Kung sino ang may basbas ni PBBM, wag lang ang mga Duterte, sabi ni Maria Sara. Dilda Galvez, wag iboto ang mga pro-China, delikado ang Pilipinas. Corazon Alberto, ikulong nyo mukha nyo, sabi ni Corazon Alberto. Definitely hindi nyo makapakukulong si PRRD using the ICC route, yung ruta ng ICC, hindi mangyayari yan during the term of PBBM. Unless may manalong dilaw, no, after the term of PBBM. Kasi committed si PBBM, eh, hindi niya i-allow itong ICC. Mapakukulong nyo lang yan. Siguro, possible yung route ng Makabayan Black na ano ito, yung death threats na binigay. Pwede siguro sa ganoong route, pero sa galing ng mga abogado ni Duterte, malulusutan niya yan, maabsuelto siya dyan. Di siya takot dyan. Magagaling ang abogado ni Duterte. So tama itong sinasabi mo dito, Corazon Alberto, kulong yung mukha nyo. Hindi mangyayari yan, ka-copy, no? Honest opinion ko lang yan, honest take ko lang yan. Joseph Picache, hello sa inyo. Shoutout po sa inyo mula kay Shope. Nag-comment si Shope. Happy viewing sa inyo. Grabe, 36 minutes na tayo ha. Dami pa rin viewer. May ano pa rin tayo, 311 viewers pa rin po tayo. Raul Pantalion, happy viewing sa inyo. Kay Karina Guzman Trinidad, shoutout po kay Well Liz Ngien. Lolit Molina, Renren Balatok, kay Emily Lereza Amatong, happy viewing po sa inyo. Available pa ba ang merchandise natin ka-coffee? How to order po? Yes po, available pa po yung ating mga ka-coffee merchandise. Nag-remind si Ma'am Tatilani. Yung mga shirts natin ka-coffee, no? Naka-coffee. Ma'am, i-message mo ko, ma'am, sa messenger sa ka-coffee or ka-coffee break, ma'am. I-message ko sa'yo. I-send ko sa'yo, ma'am, yung mga design. Tapos pili na lang po kayo dyan. Sa mga interested sa ating mga merchandise, sa ating mga damit, no? Hindi ko lang suot ngayon. Ayan, message nyo po ako. Meron din tayong Himalayan salt, no? Healthy pala yon. Lay, shoutout sa iyo. Thank you sa pag-introduce sa atin ng Himalayan salt, no? Yung buo, yung malambot, no? Okay pala sa katawan. Lindsay Vicente, shoutout idol. Mula dyan sa Singapore kay Yoli Brigola. Makabayan Black dapat makulong, hindi si PRRD. Lotis Magudayaw, never dilawan solid Marcos ang Duterte good. Day ka-coffee. Yan, BBM lang, sabi ni Jessica Washo. Duterte solid si Yoli Brigola. Hindi nila mapakukulong si PRRD. Josefina de la Cruz, shoutout po sa inyo dyan sa Facebook. Oy, ka-coffee, ako'y magpapaalam na sa inyo. Good morning, good morning. Sa mga kapapasok lang, late na po ha. Ako'y magpapaalam na muna sa inyo ngayong araw po ng Lunes. Bukas, Martes, wala muna tayong live stream tomorrow. Meron kasi tayong klase tomorrow, no? So magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na araw. Merkules siguro, no? Good morning, ka-coffee, watching here in California before I go to work. Yan, ingat po, Luis Natura, sa inyong pagpasok. Hindi kaya ng babae maging isang pangulo, lalo na matakaw sa confidential funds. Grabe, Ma'am Nilda Valdez. Axel Roses, sige na, good night sa inyo. Boy Kigol, good night sa inyo, ka-coffee. Paalam sa inyo, ingat kayo. Good night. Have a good night, everyone. Joy, good night. At kay Jojo Aquino, regards, please send my regards to Jojo Aquino. Okay, have a good night, ka-coffee. Stay safe.
Bro Joe, DDS lang malakas. Shoutout po sa inyo. Bro Joe. Alright, paalam po sa inyo lahat. Dedet Esguera. Thank you, Idano Brothers. Happy viewing sa inyo. And good night to all. Thank you, everyone. Good night. Ma'am Feli,